Paano mag-format ng laptop? So ito yung ginawa nating USB na bootable. So kung napanood yung previous na video natin, malalaman nyo kung paano po natin ginawa itong bootable na USB natin. So ayan po yung yung link, no. Search nyo lang po yung how to make a bootable USB. So unang gagawin nyo, saksak nyo lang po yung ginawa nyong bootable USB sa ating laptop. After nyo maisaksak yung USB, so ang gagawin natin is i-restart natin yung ating laptop or computer. So ganito rin yung proseso kung paano format sa computer. Pinagkaiba lang kung ano yung function key or yung BIOS key na pipindutin nyo after nyo mag-restart. So sa laptop natin na Lenovo, F2 po ang pipindutin nyo. Press nyo lang na i-press after nyo mag-restart. Tapos after nyo mag-restart, pupunta po or dediretso yan sa inyong BIOS. So ang gagawin nyo, ito po yung BIOS natin. So panoorin nyo yung video para masundan nyo po. Yan, punta lang kayo sa punta kayo sa boot. Siyempre, pag punta nyo sa boot, yan, enable nyo lang USB boot. Enable nyo lang po. Huwag po disable. Yan. Tapos, pansinin nyo yung nasa baba yung ating USB device na SanDisk. So, ang gagawin natin, i-aakyat natin siya. So, para magawa nyo yan, ayan, press nyo lang po yung F6. Kung napapansin nyo, may instruction sa gilid. Yung F5, go down para mapunta. Yung F6 para tumaas. So, para tumaas, i-down natin H6. Tapos, para ma-save yung setting, press nyo lang po yung F10. Ayan. So, pag restart, pagtapos nyo ng F10, magtapos ma-save, ito po yung lalabas. So, Windows, in-next nyo lang po yan. No? Tapos, install nyo lang po. Dire-diretso na po yung gagawin natin pag-install. So, ganyan din po ang lalabas sa mga computer nyo kapag magpo-format po kayo ng computer. So, kung alam nyo bumabagal na yung mga computer nyo or laptop, is i-format nyo na po. So, itong part na to, i-drag down nyo lang, tapos i-accept nyo lang po yung license terms. Tapos, press na next na po. Tapos, dito naman sa part na to, pindutin nyo po yung custom. Kasi buburahin na po natin lahat ng laman ng laptop. Dahil mabagal na siya, punong-puno na po yung laman niya. Tsaka para ma-refresh po yung laptop nyo or yung computer nyo. So, delete nyo lang po lahat ng partition. No? Wala po kayo tutira. Kailangan makikita nyo dyan unallocated space. Yan. Click, tapos delete. Yes. Pag nagawa nyo ng part na yun, ibig sabihin mabubura po lahat ng laman po na yun, ng drive nyo po. Tapos, click nyo lang po yung next, kahit na iwanan nyo lang unallocated space. Click nyo lang po yung next. Kusa na siyang, mag-automatic na po yun siya mag-partition ng kusa. Tapos, ayan po yung mangyayari during formatting. Yan. Antayin lang po natin na mag 100% lahat po yan. So, pinas forward ko pa po ng konti yan para medyo mabilis yung video natin at hindi siya ganoon katagal lang. So, kung mabagal na yung laptop nyo or yung computer nyo, try nyo po mag-format po, no? At least hindi na kayo gagastos, no? So, panoorin nyo lang po yung video para matutunan nyo kung paano yung proseso ng pag-format. Ang kailangan nyo lang po ay USB po. Sa mga nanonood po is pa-like na lang po and pa-subscribe po ng ating channel para po updated kayo sa mga i-upload po nating mga tutorial na videos po, no? Lalo na kung mahilig po kayo mag-DIY. Yan, marami po tayong tutorial po dyan.
Ayan. Kapag nag-restart na po yung computer nyo, pwede nyo na pong bunutin yung ano nyo doon, yung USB. Ibig sabihin, tapos na po yung format. Pero may setting pa yan pagkapasok nyo po, no? Pag-restart po ng computer. Just a moment. Antayin lang po natin yan. Yan. So, sa part na yan po, i-yes nyo lang po yan. United States po dapat yan. Yes. Tapos, dito naman po is US din po. Tapos, i-yes nyo lang po. Tapos, I want to add second keyboard script. Tapos dyan, connect nyo lang po sa may internet nyo po. So, lagyan nyo lang po yung password nyo, then connect lang po. Once na connected na, next nyo na po. Antayin lang po natin, no? So, kusa na po siya magsa-setup, no? Sa ibang computer or sa ibang laptop, kusan lumalabas din pala si Cortana, no? So, may, sa dulo dyan, lalabas minsan, may ano, let Cortana help you. Sabihin nyo lang yes. Click nyo lang yung yes. Tapos si Cortana na magda-download ng ibang kailangan nyo ng driver. Like, katulad ng graphic driver. Siya na po ang magda-download. Ganun po. Pero minsan po, hindi siya lumalabas. Pero madali lang na lang po mag-download po ng ating graphic driver. Gagawa natin separate video kung paano mag-download ng graphic driver. So, pagdating dyan sa privacy setting, accept nyo lang lahat yan kahit huwag nyo na pong baguhin. Tapos, please, accept lang. Then, ayan. Lalabas po na ganyan, no? Hi. Antayin nyo lang po pag may lumabas na ganyan. Ibig sabihin, malapit na po matapos ang inyong pag-format. Ayan. Accept lang po pagka may lumabas sa choose privacy. Wala na po kayong babaguhin dyan. Ayan. So, ibig sabihin, tapos na po yung format natin. No? Tapos, minsan may lumalabas na kapag unang restart, minsan may lumalabas mo ganyan, let Cortana help you. So, ibig sabihin si Cortana na magda-download ng mga graphic driver. So, pag tinry niyo po i-restart, minsan may lalabas na yung papakita natin. And may password. So, yung unang part is blank nyo lang po. Tapos, yung pangalawa at saka pangatlo, yung new password saka confirm pa. Yan lang po ang lalagyan nyo. Gumawa po kayo ng sarili nyong password, like 1, 2, 3, 4. Tapos, okay na po, no? Makakapasok na po kayo. So, sa mga viewers po is like and subscribe nyo lang po. Salamat po sa inyong panonood. Sana madami po kayong natutunan sa ating video po, no?